Sunog sa Barangay Baclaran sa JJ Cruz Street, Parañaque City. Bahay na halos 50 years na nakatirik, tinupok ng apoy. Alas 4 pasado ng hapon nang sumiklab ang nagngangalab na apoy sa JJ Cruz Street, Barangay Baclaran, lungsod ng Parañaque. Ayon kay Rona Reynog, isa sa mga nasunugan, halos 20 years na silang naninirahan sa bahay na nasunog. Ngayon lamang nangyari. Sinabi rin ni Rona, wala siyang ni isang naisalba dahil yung mga oras na iyon ay nasa tindahan siya kasama ang kanyang asawa. Nasaan ka nung kasulukuyan na susunog ko? Nasa palengke po ako. Sa palengke? Oo. Paano mo nalaman na Ano lang po, may nagsabi lang po na umuwi ako. Kasi nga may sunog, eh wala na. Pag ano po dating ko, wala na. Hindi na ako makakit. Wala po kami dyan. Ito po, kasama ko sa dalawang anak ko. Kasi paghapon talaga po, wala ako dyan. Kasi nga nasa palengke po kami, nagtitinda po ako. Dahil wala silang naisalba, kaya ang problema niya, yung mga gamit ng kanyang mga anak sa school at ibang dokumento katulad ng birth certificate at iba pang mahalagang gamit. wala kayong kahit anong gamit na Wala po nailabas? kami gamit na nailabas. Wala na po. Kahit yung asawa ko, di na po siya makakapasok. Kasi kung pumasok pa man kami, kami na po yung sunog. Oo. Nga lang po, ang problema ko, yung mga gamit ng anak ko sa school, wala akong naigamit. Ay, mga pang-school. Wala. May mahalagang bagay ba doon na nadamay? ID po. ID. Passbook. ID ng anak ko sa school. Lahat ng gamit ng anak ko sa school na mahalaga. Wala. Yung mga ano nyo, birth certificate nyo? Andun din po lahat. Lahat. Andun po lahat. Kaya wala po kami. Ilang gamit din ng mga boarders ay nasa labas ng kanilang inuupahan. Kwento ni Jun Saide, kapitan ng Barangay Baclaran, may kalumaan na ang bahay at puro kahoy. Kaya ang bilis kumalat ng apoy, dagdag panikap, ang malakas na hangin, ang siya ring dahilan, kaya't lumakas din ang apoy. Dahil luma na itong bahay na to, eh puro kahoy na ito. So talagang sobrang lakas talaga. Tapos sumabay pa yung lakas ng hangin. Oo. So talagang kakainit talaga ng apoy kanina. Kung makikita nyo kanina, yung apoy talagang mismo umiikot pa eh. Kwento ni Jun Saide, kapitan ng Barangay Baclaran, may kalumaan na ang bahay at puro kahoy. Kaya ang bilis kumalat ng apoy, dagdag panikap, ang malakas ng hangin, ang siya ring dahilan, kaya't lumakas din ang apoy. So kung makikita mo rin pagpasok mo dito sa loob, lahat dyan puro kahoy na talaga, mga sinaunang kahoy na yan. Bali, ilang taon na yan? Sa tingin nyo, sir, ilang taon na Kasi nagkapaw sa amin na ito. Meron na ito, mga more than 50 years, meron na yan. Ayon pa kay Cap Jun, halos aabot sa 15 boarders ang nakaupa sa bahay na nasunog. Ito isa lang pamilya, pero itong bahay na to, ito yung isa sa sinaunang bahay na, puro border lang yun dito. So kanina, pinagtanong natin, umabot ng almost 15 na border ang nakaupa ngayon siya dito. Meron bang nasaktan o... Wala naman. So katulad kanina, may natutulog na isa, buti nakabangon, at nakalabas naman ng persahan. Narinig ko, sir. Handa naman mag-abot ng tulong ang Barangay Baclaran sa mga boarders na nangungupahan at ilang IDs na kanilang kailangan. Kanina kinausap na natin yung may-ari. Ginawa na natin, magbibigay tayo ng assistance. At the same time, kung sino yung mga border ho dito at yung nangungupahan, ay tawag tayong pati rin sa aming barangay hall. Dahil kung ano man ang mga kailangan nila, no? Agad-agad tutugunan natin. Magbibigay tayo ng kahit paano pagkain. Kaya lang, umihilig yung mga nasunugan, yung mga border, na baka pwedeng mabigyan mo sila ng agad-agad na ID or any clearance. No? Para yun ang represent nila sa mga kumpanya nila. Dagdag pa ni Cap Jun, wala pang binibigay na detalye ang BFP na inisyal na sanhi ng pagsunog. Anong cost ng sa tingin nyo, anong cost ng pagkalaki ng apoy? So far, no, hinihintay ko natin yung report ng BFP. Pero sa tingin namin, Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita para sa Road News.